Malungkot si Kuwabara dahil kinailangan ng bumalik ni Yakina sa Ice World kung saan siya dati nakatira. Tinanong ni Yusuke si Hiei kung bakit hindi niya sabihin kay Yakina na kapatid niya ito. Ipinaliwanag ni Hiei na isa siyang kriminal at magkakapatid lang sila sa ama, kaya pakiramdam niya mas mabuti nang hindi malaman ni Yakina ang totoo. Tinanong pa ni Yusuke kung kaya ba niya kinuha ang Jagan Eye ay para mabantayan si Yakina palagi, pero hindi sumagot si Hiei. Samantala sa lungsod, naglalaan ng oras si Yusuke kasama si Keiko nang biglang may sumabog na malaking bahagi ng isang gusali. Lumabas siya para tingnan ang nangyayari. Isang lalaking nakamask ang lumapit sakay ng motorsiklo at si Toguro pala yon. Matapos silang matalo noon, kinontak sila ni Sakyo. Trabaho pala nila ang lahat mula sa simula at sinadya nilang magpatalo para manalo si Sakyo at makuha ang pera ni Taru Kane. Pinakawalan nila si Yakina dahil hindi siya bahagi ng plano. Pero interesado si Toguro sa lakas ni Yusuke at inalok siya na sumali sa Dark Tournament. Isang taunang patayan na palaro ng mga sakim na boss at demonyo. Tumanggi si Yusuke, pero sinabi ni Toguro na kapag hindi siya sumali, papatayin niya si Yusuke pati ang mga kaibigan at pamilya nito. Idinagdag pa niya na 20% lang ng tunay niyang lakas ang ginamit niya sa laban nila noon. Ipinakita niya ang 60% ng lakas niya sa pamamagitan ng pagsira sa isang malaking bahagi ng parking building. Dahil dito, napilitan si Yusuke at tinipon sina Kuwabara, Hiei, at Kurama para buuin ang 5 tao na team para sa torneo. Nag-training si Yusuke kasama si Genkai, habang sina Kuwabara ay nag-training kasama sina Kurama at Hiei sa loob ng 2 buwan bago ang torneo. Sa huling araw, naghihintay sina Kuwabara, Hiei, at Kurama para sumakay sa barko papunta sa isla ng torneo, pero wala pa si Yusuke. Dumating siya bago umalis ang barko kasama ang ika-5 miyembro ng team, isang maliit na tao na may puting tela na nakabalot sa ulo. Walang nakakakilala kung sino ito, pero tiniyak ni Yusuke na malakas at malaking tulong ito sa kanilang grupo. Nagtipon ng maraming demonyo sa paligid ng barko na papunta sa Hanging Neck Island kung saan gaganapin ang Dark Tournament. Dumating si Yusuke at nakasama ang team niya. Ipinakilala niya ang ika-5 miyembro na kilala bilang Mask Fighter. Sumakay ang Team Urameshi sa barko at hindi nagtagal ay natulog si Yusuke habang ang iba ay nakamasid sa mga demonyo sa paligid. Ipinahayag ng kapitan ng barko na iisang team lang mula sa barkong ito ang makakarating sa tunay na torneo. Para na itong preliminary round. Lumitaw ang isang ring sa gitna ng barko at sinabi ng kapitan na bawat team ay magpapadala ng isang fighter para sa Battle Royale. Ang mananalo ang makakapasok sa Dark Tournament. Nag-away sina Kuwabara at Hiei kung sino ang lalaban, pero tahimik na naglakad papunta sa ring ang Mask Fighter. Akala ng mga demonyo easy win ito, pero nang magsimula ang laban, gumamit ang Mask Fighter ng teknik na parang kay Yusuke at natalo ang lahat ng demonyo sa isang iglap. Nabigla ang lahat at naintindihan ng team kung bakit siya pinili ni Yusuke. Pero ayaw tanggapin ng mga demonyo na tao ang nanalo, kaya sabay-sabay nilang sinalakay ang Team Urameshi. Hiniwa sila ni Hiei, hinato ni Kurama gamit ang Rose Whip at ginamit ang teknik na Rose Whip Thorn Wheel. Pinatumba ng Mask Fighter ang marami at tumama rin si Kuwabara gamit ang Spirit Sword. May isang demonyo na lumapit kay Yusuke na tulog, iniisip na madali siyang patayin. Biglang tumayo si Yusuke at sinuntok ito ng malakas sa mukha. Napansin ng team na tulog pa rin siya habang ginagawa ito. May sinabi siya habang natutulog at nakilala ni Kuwabara ang pangalan na binanggit bilang palayaw ng mentor niyang si Genkai. Nagsimulang maghinala si Kuwabara na baka si Genkai ang Mask Fighter. Sa bayan ni Yusuke, hinarap ni Keiko at Shizuru si Botan at tinanong kung saan pumunta sina Yusuke at Kuwabara. Ikinwento ni Botan ang lahat at iginiit nilang dalhin sila sa Dark Tournament. Sina Koenma at ang asul na ogre niyang bodyguard ay naghanda rin para pumunta sa Hanging Neck Island. Matapos mapatay ang lahat ng kalabang team sa barko, dumaong ito sa daungan at dinala ang Team Urameshi sa isang hotel. Sa loob ng kanilang silid, may dumating na 2 bisita. Isa ay maliit na bata na may bituin na tato at sombrero, at ang isa ay matangkad na blonde na maskulado. Sinabi nilang sila ang makakalaban kinabukasan at excited na silang patayin ang Team Urameshi. Pagkatapos ay umalis sila, at naiwan ang Team Urameshi na nag-iisip kung ano ang mangyayari. Dumating sina Botan, Keiko, at Shizuru sa lugar ng torneo para panoorin ang Team Urameshi laban sa una nilang kalaban, Team Rokuyuki. Nandoon din si Koenma at nagpakita siya ng adult form para hindi na siya tawaging bata. Umupo ang lahat sa kani-kanilang pwesto. Ang batang makulay ang suot na nakilala nila kagabi, si Rinko, ang unang lumabas para sa laban. Dahil mukhang tulog pa rin si Yusuke, si Kuwabara ang sumalang sa unang match. Nagsimula ang laban at ipinakita ni Rinko ang sobrang bilis niya.
Paikot-ikot siyang parang kidlat sa paligid ni Kuwabara. Pero mukhang epektibo ang training ni Kuwabara dahil nasusundan niya ang galaw ni Rinko. Nakapagbigay siya ng ilang malalakas na suntok at mukhang tapos na si Rinko. Pero ngumisi ito, tumayo ulit at ipinakitang naglalaro lang siya kanina. Inilabas ni Rinko ang tunay niyang sandata, 8 yoyo, tig-4 sa bawat kamay. Pinakawalan niya ito kay Kuwabara. Ipinakita naman ni Kuwabara ang bagong level na armas niya, 2 Spirit Sword. Pero hindi nito napigilan ang mga yoyo dahil umiikot at yumuyuko ang mga tali para makaiwas sa mga espada at tumama pa rin sa kanya, may kasamang spirit energy. Natamba si Kuwabara pero agad tumayo. Muling umatake si Rinko at hindi kinaya ng depensa ni Kuwabara ang lakas ng mga yoyo. Nagsimulang uminit ang ulo ni Kuwabara. Naglabas si Rinko ng atake mula sa lupa. Sinubukan ni Kuwabara hukayin ang mga tiles ng ring para gawing panangga pero nabasag lang ang mga ito at tinamaan pa rin siya. Grabe ang tama kay Kuwabara at nagdesisyon si Rinko na tapusin na. Ipinulupot niya ang mga yoyo sa mga braso at paa ni Kuwabara. Ginamit niya ang teknik na parang pinaikot siya sa ere at ibinagsak ng mukha sa ring. Pagkatapos, muli niya itong itinaas sa mataas na ere. Sa taas na yon, kapag ibinagsak siya, mukhang delikado na talaga ang buhay ni Kuwabara. Binagsak ni Rinko si Kuwabara sa lupa at ready na siya tapusin ito. Sa last na effort, pinakawalan ni Kuwabara ang Spirit Sword mula sa kamay niya at ginawang parang unan para hindi siya bumagsak ng todo. Dahil doon, nagbago ang direksyon niya at napunta siya papunta kay Rinko, ready na sapakin ang bata. Gumanti si Rinko at pinakawala ulit ang mga yoyo niya, pero may isa pang sikreto si Kuwabara. Kaya niyang kontrolin ang Spirit Sword kahit hiwalay na, kaya pinaikot niya ito sa mga tali ng yoyo at tinamaan si Rinko diretso sa dibdib. Tumama rin ang yoyo kay Kuwabara, kaya pareho silang natalsik palabas ng ring. Sabi ng announcer, 10 segundo lang pwedeng nasa labas ng ring. Nagsimula ang bilang. Nakabangon si Rinko sa bilang na 5. Si Yusuke na mukhang tulog pa, sumigaw na gumising si Kuwabara. Nainis si Kuwabara, tumayo at kinumprante si Yusuke. Biglang tumigil si Rinko sa paghil at pinaikot ang yoyo niya para pisilin si Kuwabara, kaya hindi siya makatalon pabalik sa ring. Natapos ang bilang, at si Rinko ang panalo sa unang laban. Pagkatapos nun, nagsimula ang second match, Roto laban kay Kurama. Sinabihan ni Hiei si Kurama na tapusin agad ang kalaban dahil kailangan nila ang panalo. Sagot ni Kurama, natural lang. Umatake si Kurama, pero bago niya ma-finish ang move si Roto, biglang nag-reveal si Roto ng plot twist. May kapatid siyang demonyo na matagal nang sumusubaybay sa nanay ni Kurama sa mundo ng tao. May hawak siyang device na kapag pinindot sasabihan ng kapatid niya na patayin ang nanay ni Kurama. Bawal daw gumalaw si Kurama. Tinapunan lang niya ng maliit na bato si Roto. Natawa si Roto at binugbog siya. Mukhang hindi kayang i-risk ni Kurama ang buhay ng nanay niya, kaya tiniis niya ang suntok at sipa. Nagsawa si Roto sa pambubuli at tinaas ang paa niya, inutos kay Kurama na dilaan ang slime. Tumanggi si Kurama. Nagbanta si Roto na pipindutin na ang button. Biglang sinabi ni Kurama na sige, pindutin mo. Pagtaas ni Roto ng kamay, bigla siyang hindi makagalaw. May maliit na butas pala sa dibdib niya. Habang dinidistract siya ng bato kanina, naipasok na ni Kurama ang Death Seed sa loob ng katawan niya. Ilang minuto ang lumipas, bigla itong namulaklak at may matutulis na baging na lumabas mula sa katawan ni Roto. Kinuha ni Kurama ang device. Nakiusap si Roto na tigilan siya at tinanong kung may awa pa ba si Kurama. Sagot ni Kurama, wala. Tuluyang sumibol ang Death Seed, at si Kurama ang panalo. Tinawag ni Koto ang susunod na pares na papasok sa ring. Nagulat sina Kurama at Kuwabara nang ang leader ng Rokuyuki na si Zero ang pumasok para sa team niya. Si Hiei ang nag-volunteer lumaban para sa Team Urameshi. Nagpalitan muna sila ng angas at yabang bago magsimula ang laban. Pag-start ng match, sinubukan ni Zero takutin si Hiei sa paglabas ng sobrang lakas na enerhiya. Tumawa lang si Hiei. Maya-maya, napilitan siyang umiwas sa mga fireball ni Zero. Dahil sa lakas ng atake, nasira ang parte ng upper deck ng stadium at may nadamay din ng mga tao sa audience. Sandaling tumigil ang atake. Patuloy na naglalabas ng init si Zero, tapos sinipsip niya pabalik ang apoy papunta sa katawan niya para mas lumakas pa siya. Bigla siyang sumugod at ipinasok ang kanang braso niya sa gitna ng katawan ni Hiei. Dahil sa sobrang init, nagliyab si Hiei. Habang nasa ere pa si Hiei, naglabas si Zero ng malaking bola ng init na tumama diretso sa kanya. Akala ng lahat tapos na ang laban at sunog na si Hiei. Nagpatuloy pa si Zero sa pagyayabang. Pero buhay pa si Hiei. Umausok pa ang katawan niya habang tumatayo siya. Naghanda siya para sa ultimate technique niya, ang Dragon of the Darkness Flame.
Habang pinapalabas niya ang enerhiya para tawagin ang dragon, hindi makapaniwala sina Kurama at Koenma na gagawin niya iyon dahil sobrang hirap at delikado ang teknik na iyon. Unang beses pa lang niya itong gagawin. Lahat nanood na may takot at gulat habang pinakawalan ni Hiei ang dragon. Ngayon lang kinabahan si Zero habang papalapit ang atake. Nilamon siya ng dragon at tuluyang nawala. Ang natira na lang ay bakas ng katawan niya sa sahig kung saan tumama ang apoy. Pagkatapos, natakot si Kuwabara sa kung ano pa ang kayang gawin ni Hiei gamit ang dragon sa future. Pero tiniyak ni Hiei na hindi niya sisirain ang samahan nila dahil may sarili siyang honor code. Matapos ideklarang panalo si Hiei, dalawang miyembro ng Team Rokuyuki ang tumakbo sa takot. Pinatay sila ng tunay na leader ng team na si Chu. Sinabi niya sa crowd na hindi siya kasama sa unang lineup dahil natalo siya sa Bato-Bato Peak. Sa una, minamaliit ng lahat si Cho dahil hindi nila maramdaman ang buong lakas niya kahit na mabilis niyang tinapos ang mga kasama niya. Tinawag ni Koto ang susunod na kalaban. Nagulat ang lahat nang biglang tumalon si Yusuke papasok sa ring na full energy. Naamoy niya ang alak kaya nagising siya mula sa pahinga niya. Handa na siyang lumaban kay Chu, dala pa rin ang usual niyang astig at confident na vibes. Maya-maya, nagsimula ang sigawan ng crowd laban sa kanya. Sina Hiei at Kurama nakaramdam na may kakaiba kay Chu. Pakiramdam nila siya talaga ang tunay na leader at sobrang lakas niya. Uminom pa si Chu bago magsimula ang laban. Nang magsagupan na sila ni Yusuke, lumabas ang totoo, ang kalasinggan niya ang nagpapalakas sa kanya. Mahirap na laban ito para kay Yusuke dahil si Chu ay master ng Soiken. Katatapos lang tumalon ni Yusuke Urameshi sa ring para harapin si Chu, ang tunay na leader ng Team Rokuyuki. Kapag nanalo siya, tuloy ang team nila sa next round ng tournament. Habang nakatitigan sila sa gitna ng ring, nag-aalala sina Shizuru, Kuwabara, Koenma, at Botan sa mangyayari. Nagsimula ang laban. Naglabas si Chu ng enerhiya at nagsimulang gumalaw sa ring gamit ang Soiken style, parang lasing na sumasayaw pero deadly. Hirap si Yusuke sundan ang galaw niya. Dahil sobrang unpredictable ni Chu, siya agad ang may lamang. Sa isang iglap, 5 suntok agad ang tumama kay Yusuke. Tuloy-tuloy ang pressure niya at hindi makaisa ng solid na suntok si Yusuke. Sa wakas, nakabirit si Yusuke ng malakas na right hook. Pero mabilis bumawi si Cho at sinipa siya palabas ng ring, tumama pa siya sa harang ng crowd. Habang lumalaban, tuloy pa rin si Cho sa pakikipag-usap kay Koto na parang tipsy mode. Bago pa umabot sa 10 bilang, tumalon pabalik sa ring si Yusuke. Nabuhayan ng crowd, pati si Keiko todo cheer na ulit. Dito napansin ni Yusuke na gusto ni Cho ng laban hanggang kamatayan. Pinakawalan niya ang spirit gun at tinamaan ng parte ng bubong ng stadium para man-index. Bumawi si Cho gamit ang secret move niya. Kumuha siya ng bote ng Ogre Killer. Sa halip na manghina, lalo siyang lumakas. Habang tumataas ang power niya, nabalot ng aura niya ang buong stadium. Side effect ng sobrang tapang na alak, nagsuka siya at biglang nabasag ang seryosong vibe ng laban. May flashback kung paano niya tinulungan si Rinko noon. At doon nakita ang tunay niyang lakas kapag umiinom siya ng pinakamalakas na alak. Hindi siya tinatamaan ng epekto ng alak tulad ng normal na tao. Gumawa si Chu ng kulay orange na energy ball. Nakilala ito ni Hiei bilang finishing move niya. Inihagis ni Chu ang atake kasabay ng pagputok ni Yusuke ng spirit gun. Nagbanggaan ng dalawang enerhiya at nauwi sa tabla. Pagkatapos, nagpalitan sila ng sunod-sunod na suntok at atake. Hindi na sila nag-aabala mag-block, puro all out. Gumawa si Chu ng mas malaking energy blast at ibinato ito kay Yusuke. Mukhang doon na matatapos ang laban niya. Pero nagulat ang lahat nang gamitin ni Yusuke ang natitira niyang spirit gun ammo ng sunod-sunod. Tinawag niya itong spirit gun double. Parehong tumama ang atake nila sa isa't isa. Naiwan silang parehong nakatayo pero halos wala ng lakas. May proposal si Chu para tapusin na ang laban once and for all. Nagpropose si Chu na tapusin na nila ang laban sa isang knife-edge deathmatch. Game agad si Yusuke kahit hindi niya alam kung ano yon. Naghintay sila ng desisyon mula sa tournament committee. Habang naghihintay, ipinaliwanag ni Chu ang rules, maglalaban sila gamit lang ang kamao at ilalagay ang mga paa nila sa harap ng mga kutsilyong nakatusok sa lupa. Isang maling galaw, sugat agad. Laban hanggang mamatay. Kampante si Rinko na mananalo si Chu. Ang Team Urameshi chill lang, maliban kay Kuwabara na mukhang lost sa mechanics ng laban. Nag-alangan ng committee pero kalaunan pinayagan din ang match. Biglang umitim ang langit at naging heavy ang vibe habang nagsimula ang laban. Nagbatuhan sila ng sobrang bigat na suntok, parang walang bukas. Todo palitan ng body blows at uppercuts, parehong ayaw magpatalo. Tahimik ang crowd sa kaba at hanga. Sa loob ng stadium halls, may bagong demonyo na unang beses nagpakita.
Naiwan ng mga guard na nakahandusay at umausok sa sahig. Ang pangalan niya ay Kereso, miyembro ng Team Tog-Uro. Naworry si Keiko kay Yusuke at umalis sa upuan habang umiiyak. Sinundan siya ni Shizuru pero nawala siya at napalibutan ng mga low-class demons. Buti na lang dumaan si Sakyo at iniligtas siya sa masamang mangyayari. Bumalik si Keiko sa arena floor at kinausap si Kuwabara kung bakit hindi niya tinutulungan si Yusuke. Naalala ni Kuwabara ang mga nangyari kay Tog-Uro. Ipinaliwanag niya na napilitan silang sumali sa Dark Tournament at gusto nilang tapusin ang lahat doon bilang team. Naintindihan ni Keiko nang makita niya ang saya at thrill sa mukha ni Yusuke habang nakikipagpalitan ng suntok kay Chu. Sa huli, tinapos nila ang laban sa sabayang headbutt signature move ni Chu. Parang labanan kung sino mas matigas ang ulo. Bumagsak si Chu at binilang siya ni Koto. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Chu kay Yusuke na tapusin na siya ayon sa rules. Tumanggi si Yusuke at sinabi na maglalaban ulit sila kapag mas okay na siya. Ipinakita ng dalawa ang respeto at honor nila sa isa't isa. Panalo ang Team Urameshi sa round na yon. Matapos manalo sa unang round, may isang araw na pahinga ang Team Urameshi habang hinihintay kung sino ang susunod nilang kalaban. Nasa gubat si Yusuke, chill lang, nang lapitan siya ng isang fighter na ang pangalan ay Rugby. Matagal na pala siyang nanunood kay Yusuke at gusto niyang makita ang spirit gun nito. Ayaw ipakita ni Yusuke, kaya umiwas lang siya sa atake ni Rugby. Biglang dumating ang mas mataas kay Rugby na si Topaz. Sinermo na niya si Rugby dahil inunahan siya nito sa pag-atake kay Yusuke. Ayaw tumigil ni Rugby, kaya tinamaan siya ni Topaz ng tomahawk sa likod. Pagkatapos, sinabi ni Topaz kay Yusuke na excited siya patayin ito sa susunod na round, saka umalis. Dumating si Kuwabara at tinanong si Yusuke kung bakit hindi na lang niya ginamit ang spirit gun. Inamin ni Yusuke na hindi na niya kaya. Sobrang pagod siya mula sa mga nakaraang laban at hindi siya makapagpaputok kahit isang beses. Lalong nag-alala si Kuwabara. Samantala, si Hiei mag-isa sa tabing dagat at nagpa-practice. Mahirap para sa kanya dahil halos wala ng silbi ang kanang braso niya. Kaya ang option niya ay gumamit ng espada gamit ang kaliwang kamay. Sa arena, lumalaban ng Team Ichigaki laban sa ibang grupo ng demonyo. Madali nilang tinalo ang kalaban at umabante sa next round. Todo bantay si Kurama sa mga laban. Sunod na lalaban ng Team Tog-Uro. Pero si Younger Tog-Uro lang ang nakatayo sa ring. Ang kalaban nila ay Team Spirit Warriors, si Topaz ang captain. Tinanong ni Tog-Uro kung pwede bang siya nalang mag-isa ang lalaban sa kanilang lahat. Natawa ang kalaban pero seryoso siya. Nagtaka sila kung sino ang mauuna pero sinabi ni Tog-Uro na sabay-sabay na sila. Sumugod ang buong team pero madaling tinapos ni Tog-Uro ang lahat gamit lang ang 45% ng lakas niya. Bumalik sina Yusuke at Kuwabara sa hotel para alamin kung sino ang susunod nilang kalaban. Dahil hindi pantay ang bilang ng teams, isa sila sa dalawang team na kailangang dumaan sa 4 na rounds bago makarating sa finals. Napamura si Yusuke sa malas niya. Biglang nagsalita ang masked fighter. Nagulat si Kuwabara dahil akala niya si Genkai iyon na nakadisguise pero ang boses na narinig niya ay babae at hindi tunog matanda. Tiningnan ni Yusuke ang roster at nakita niya na ang susunod nilang kalaban ay ang delikadong Team Ichigaki. Nagsimula ang laban ng Team Ichigaki laban sa Team Urameshi. Dahil wala pa sina Kurama at Hiei, nagsuggest si Dr. Ichigaki ng 3-on-3 muna. Mukhang wala rin ang dalawa niyang ibang fighters, kaya pumayag si Yusuke. Pumasok sa ring sina Yusuke, Kuwabara, at ang masked fighter. Samantala, papunta sa ring sina Kurama at Hiei pero naharang sila ng dalawang lalaki. Ang isa mukhang panther o jaguar, ang isa naman parang python. Sumugod agad ang mukhang ahas pero mabilis siyang tinapos ng dalawa. Yung panther type mas madiskarte. Tinawag niya ang isang malaking robot na gawa ni Dr. Ichigaki. Halos puro makina ito at may kaunting parte na demonyo. Wala itong nararamdamang sakit. Sa ring, hirap sina Yusuke at Kuwabara laban sa tatlong kalaban. Sabay-sabay silang umatake sa isang tao gamit ang mabibigat na moves para hindi makabawi. Nakakascore ng ilang solid hits ang masked fighter pero hindi sapat para pabagsakin ang tatlo. Nagsimulang mag-compute si Dr. Ichigaki ng chance na manalo ang Team Urameshi. Lumabas na 99.95% talo sila at 0.05% lang ang chance manalo. Tuwang-tuwa siya habang pinapanood ang laban. Sa gubat, todo iwas sina Hiei at Kurama sa robot na may humahabang braso na may spike. Sinubukan ni Hiei tag-aim gamit ang espada pero walang effect. Na-corner siya sa puno ng malaking claw ng robot. Mabilis na sumingit si Kurama, iniligtas si Hiei at pinabangga ang dalawang claw ng robot sa isa't isa. Pagkatapos, ginamit niya ang Rose Whip at tinaira ang mahahalagang circuit ng robot.
Sinabi niya sa Tiger Man na ang hindi pakiramdam ng sakit ay kahinaan dahil hindi nito alam kung kailan dapat protektahan ang mahahalagang parte ng katawan. Habang nasa ring, may kakaibang vision si Kuwabara tungkol sa kalaban. Bago sila magtrabaho kay Ichigaki, estudyante pala ang tatlong fighters ng isang malakas na master. Isang araw nagkasakit ang master nila at huminto ang training nila. Doon pumasok si Dr. Ichigaki na may offer. Gagamutin niya ang master nila kapalit ng pagiging test subjects nila. Hindi niya sinabi na habang buhay silang magiging eksperimento at mapipilitang pumatay. Ngayon, parang walang sariling isip ang tatlong kalaban at kontrolado lang. Mukhang delikado ang sitwasyon para sa Team Urameshi. Nagpatuloy ang laban ng Team Urameshi laban sa Team Ichigaki. Gusto na ni Kuwabara tumigil sa pakikipaglaban dahil gusto niyang iligtas ang mga taong kontrolado lang. Habang sinisigawan niya si Yusuke tungkol dito, napilitan ng mask fighter na saluhin ang isang malakas na suntok para kay Yusuke. Natalsik siya at bumagsak sa gilid ng ring parang nawala ng malay. Naiwan sina Yusuke at Kuwabara na sila lang ang lalaban at hirap na hirap sila. Pero tumatanggi pa rin si Kuwabara lumaban ng seryoso dahil gusto niyang iligtas ang tatlong fighters. Tuwang-tuwa si Dr. Ichigaki habang pinapaalala ang 0.05% chance nilang manalo. Nagbukas ng depensa si Kuwabara habang iniisip kung ano ang mali sa kalaban. Biglang bumangon ulit ang mask fighter at tinamaan ng malakas ang umaatake sa kanya. Nasira ang mask niya at nabunyag ang itsura niya, isang batang babae na maiksi, may pink na buhok at magandang mukha. Nagulat ang lahat dahil hindi pala siya si Genkai. Pinagsabihan niya sina Yusuke at Kuwabara sa pagtigil-tigil nila. Ikinwento ni Kuwabara ang mga vision na nakikita niya, na mabuti pa rin ang puso ng tatlong kalaban sa loob. Idinagdag ng pink-haired woman na si Ichigaki ang nagbigay ng sakit sa master ng tatlong fighters noon. Ibig sabihin, matagal na silang nabitag sa planong iyon at ginawang eksperimento. Galit na galit sina Yusuke at Kuwabara at sinubukan nilang atakihin si Ichigaki. Pero hinarang sila ng tatlong fighters. Sumigaw si Kuwabara sa kanila para magising pero hindi pa rin nababasag ang kontrol ni Ichigaki sa mga katawan nila. Biglang bumagsak mula sa langit ang dalawa pang miyembro ng Team Ichigaki. Kasama sina Hiei at Kurama na nakatayo sa wasak na robot. Ikinwento nila ang nangyari at gustong sumali sa laban. Pero pinigilan sila ng announcer dahil napagkasundoan na 3-on-3 lang ang laban. Napilitan silang manood sa gilid. Patuloy na sinusubukan ni Kuwabara gisingin ang tatlo pero binugbog siya ng sobra at natalsik palabas ng ring, halos wala ng malay. Sinabi ng pink-haired woman kay Yusuke ang napansin niya. Kahit bagbog si Kuwabara, hindi tinamaan ang mga vital points niya ng kaunting inches lang ang layo. Ibig sabihin, may laban pa rin ang mga kalaban sa loob ng sarili nilang katawan. Wala nang choice si Yusuke. Napansin niya na hindi pala simpleng kill ang sinisigaw nila, kundi kill US. Lumipad siya pataas at naghanda ng napakalakas na spirit gun na kayang tapusin ang buong Team Ichigaki. Pinigilan ng mask fighter si Yusuke sa paggamit ng spirit gun at sinabi na siya na ang gagawa. Nagsimula siya ng kakaibang chant. Biglang natigil sa galaw ang tatlong warriors, parang na-freeze. Isa-isa niya silang tinusok sa puso gamit lang ang daliri niya. Pagkatapos, bumagsak sila sa sahig na parang patay. Gulat sina Yusuke at Kuwabara sa ginawa niya. Sinabi niya na yun lang ang paraan na kaya niyang gawin. Pagkatapos noon, hinarap ng Team Urameshi si Dr. Ichigaki. Sinubukan pa rin niyang makalusot at sinabi na may sakit pa rin ang master ng tatlong fighters at siya lang ang may lunas. Pero lumabas mula sa hallway ang master ng dojo, nakatayo kahit medyo mahina pa. Ipinaliwanag ni Hiei na matapos nilang talunin ang ikalimang fighter ni Ichigaki, nalaman nila kung nasaan ang master. Si Kurama naman ay gumawa ng gamot para sa maliit na sakit nito. Wala nang takas, tinurukan ni Ichigaki ang sarili niya ng kakaibang serum. Bigla siyang naging malaking halimaw na may humahabang mga braso. Inatake niya silang lahat. Nang gustong tapusin ni Hiei ang laban, sinabi ni Yusuke na siya na ang bahala. Binugbog niya si Ichigaki ng todo galit at sa huli binigyan niya ito ng malakas na uppercut na tumilapon hanggang sa stands. Tuluyan ng tapos ang Team Ichigaki. Panalo ang Team Urameshi sa second round. Pero hindi sila masaya agad. Malungkot pa rin sina Yusuke at Kuwabara dahil akala nila patay ang tatlong fighters. Sinabihan sila ng mask fighter na tumingin ulit. Biglang bumangon ang tatlo. Ipinaliwanag niya na ginamit niya ang spirit wave technique. Ginagamit nito ang sariling spirit energy ng kalaban laban sa kanila. Kung tunay na masama ang puso, mamamatay sila. Pero kung mabuti ang puso, hindi sila mamamatay. Tuwang-tuwa sina Yusuke at Kuwabara nang malaman na walang inosenteng namatay. Nagkita muli ang tatlong fighters at ang master nila. Maayos na ulit ang lahat. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ng committee sa arena.
Sinabi na magsisimula agad ang susunod na laban at ang Team Urameshi ang lalaban. Gulat ang lahat dahil dalawang laban agad sunod-sunod, lalo na pagod pa sila at sugatan. Lumabas ang susunod na team, 5 fighters na nakaitim na cloak mula sa Team Mashoutsukai. Nakapag-freeze na ang mga braso at paa ni Kurama, pero nagamit pa rin niya ang spirit energy niya sa pamamagitan ng buhok niya. Doon niya pinaandar ang Rose Whip at hiniwa si Gamma. Kahit sugatan na, sinubukan pa rin ni Gamma tamaan si Kurama at tumalsik ang dugo niya sa katawan ni Kurama. Bago tuluyang mamatay, sinabi ni Gamma na ang dugo niya ang nagsil ng spirit energy ni Kurama. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil handa nang lumaban ang susunod na miyembro na si Tuya para gumanti. Umatake agad si Tuya nang mawala ang unang spell ni Gamma, kaya nakagalaw na si Kurama. Pero sealed pa rin ang energy niya, kaya alanganin pa rin siya. Puro iwas lang si Kurama habang sinusubukang mabuhay sa gitna ng mga atake ni Tuya, lalo na ang malakas nitong ice attack na Shards of Winter. Napagtanto ni Kurama na pwede niyang gamitin ang sariling energy niya sa pamamagitan ng dugo niya. Pero kung gusto niyang maglabas ng sapat na lakas para talunin si Tuya, kailangan niyang maubos ang dugo niya. Delikado. Nakaisip siya ng plano. Sinadya niyang masugatan ng Ice Sword ni Tuya para maipasok niya ang isang Death Plant Seed sa loob ng sarili niyang katawan. Gagawin niya itong sandata mula sa loob. Habang papatayin na sana siya ni Tuya, biglang sumibol ang Death Plant mula sa katawan ni Kurama at hiniwa si Tuya. Tapos ang laban. Humingi si Tuya na tapusin na siya, pero tumanggi si Kurama. Pero sobrang laki ng damage kay Kurama. Dahil sa matinding sugat, nawalan siya ng malay sa gitna ng ring. Gusto ni Yusuke na siya na ang sumunod lumaban dahil hindi na kaya ni Kurama. Pero sinuhulan ulit ng owner ng Team Masho ang committee. Dahil nakatayo pa raw si Kurama, kailangan pa rin niyang lumaban sa susunod na match. Ang susunod na kalaban ay si Baken, isang malaking muscle type na halimaw. Hinawakan ni Baken si Kurama at sinimulan siyang bugbugin ng brutal. Walang malay si Kurama habang binubugbog siya ni Baken nang halos mamatay. Sinubukan ni Koto na magbigay ng 10 count para itigil ang laban pero hindi siya pinansin ni Baken at sinipa papalabas ng ring. Habang papatayin na sana ni Baken si Kurama, pinahinto siya ng team captain na si Risho. Paglingon ni Baken, nakita niya si Yusuke na ready na maglabas ng spirit gun kung tinuloy niya ang killing blow. Itinapon palabas ng ring si Kurama at dineklarang panalo si Baken. Pumasok si Yusuke sa ring para harapin siya. Gumamit si Baken ng teknik gamit ang pawis niya para takpan ng makapal na hamog ang buong arena. Hindi makita ni Yusuke kung nasaan siya. Nakapagbigay si Baken ng ilang suntok pero halos walang epekto. Naramdaman ni Yusuke ang relief, kaya nalito si Baken. Nang humingi ito ng paliwanag, sinabi ni Yusuke na mas nag-aalala siya kay Kurama kanina, pero ngayon alam na niyang malambot ang kamao ni Baken. Naglabas si Yusuke ng spirit gun at pinasabog ang hangin sa arena, kaya nawala ang hamog. Naiwang open si Baken at tinamaan ng malakas na suntok sa tadyang. Bago pa makadagdag si Yusuke ng damage, nagmakaawa si Baken na patawarin siya at sinabing nadala lang siya ng init ng laban noong binugbog niya si Kurama. Saglit na nag-alangan si Yusuke at bumaba ang guard niya. Sinamantala yun ni Baken at binato siya ng bato sa ulo. Lalong nainis si Yusuke at ginamitan si Baken ng sunod-sunod na malalakas na suntok hanggang halos mabali ang lahat ng buto nito. Matapos siguraduhin na maayos si Kurama, nagsimula ang susunod na laban, Yusuke laban kay Jin. Nagkasundo agad sila sa vibe at parang nag-click. Sinabi ni Koto na simula na ang laban. Si Jin ang unang nakatama ng suntok. Sinabi ni Yusuke na kung ganyan ang lakas ng tama niya, magiging exciting ang laban. Nagsimula ang eksena kay Jin na lumilipad sa ere, pinagmamasdan ng isla na magiging kanya kapag nanalo siya sa tournament. Bigla siyang sumisid pababa at dumaan kay Yusuke. Paglingon ni Yusuke, nasuntok agad siya sa mukha. Sinubukan niyang gumanti ng sipa pero sumablay. Inilabas ni Jin ang signature move niya, ang Tornado Fist, isang totoong buhawi na umiikot sa kamao niya. Hindi tinamaan si Yusuke, pero sa lakas ng hangin, naitulak siya papunta sa pader ng stadium. Nagdesisyon si Yusuke na mag-hand-to-hand na lang. Nablock ni Jin halos lahat ng suntok maliban sa isa at tumilapon siya sa lakas. Umalis siya papuntang ere para makabawi bago pa makadagdag si Yusuke ng isa pang hit. Habang nagre-recover si Jin sa taas, pinaputok ni Yusuke ang spirit gun. Pero gumawa si Jin ng wind barrier sa paligid niya at na-deflect ang atake. Sa gilid, napansin ni Botan na hindi makalapit si Yusuke para makagawa ng tunay na damage dahil pwede lang lumipad si Jin palayo. Pinagalitan niya si Koto dahil dapat daw matagal ng talo si Jin. Dahil halos nasa labas siya ng ring. Pero sinabi ni Koto na hindi iyon ring out dahil nakatapak pa rin si Jin sa isang bagay sa tabi ng ring at hindi counted ang hangin.
Naiinis si Botan. Hindi rin pwedeng gumamit si Yusuke ng Spirit Gun mula sa malayo dahil kaya itong ibalik ni Jin gamit ang Wind Barrier. Nag-aalala si Koenma dahil ginagamit ni Jin ang hangin para sa atak at depensa. Bumaba si Jin dala ang isa pang Tornado Fist. Hindi gumalaw si Yusuke. Nang sobrang lapit na ni Jin, pinaputok ni Yusuke ang Spirit Gun diretso sa buhawi. Sumabog ng malakas at natalsik si Yusuke malapit sa medical tent. Sinabi ni Hiei na nablock ni Jin ang atake sa pamamagitan ng pag-anggulo pataas ng Tornado Fist, kaya pareho silang nakaligtas. Sinabi ni Hiei na hindi na mauuto si Jin sa ganitong trick. Balak sana niyang palitan si Yusuke kapag nakalabas siya sa hawla ni Ruka, pero pinigilan siya at sinabing hindi na siya pwedeng sumali sa laban. Bumalik sa ring ang dalawang fighter. Sinabi ni Yusuke na hindi pa siya seryoso kanina. Sinabi naman ni Jin na siseryosohin na rin niya ang laban. Gumawa siya ng tig-isang Tornado Fist sa bawat braso. Tinawag niya itong Double Tornado Fist. Nakaisip si Yusuke ng bagong strategy at pumasok sa ibang stance. Nakilala ito ng Masked Fighter at ni Koenma bilang Spirit Wave ni Genkai. Napagtanto nila na pwedeng ikamete ni Yusuke ang teknik na iyon. Nasa ere si Jin, naghihintay umatake gamit ang Double Tornado Fist niya. Nagdesisyon si Yusuke na sumubok ng bago at pumasok sa isang bagong stance. Biglang napalibutan ng spirit energy ang buong katawan niya. Lahat nagulat. Umatake si Jin gamit ang unang Tornado Fist pero nasalo ni Yusuke gamit ang kamay. Nashock si Jin. Ibinato ni Yusuke ang kamao pabalik at na-cancel ang attack. Sumubok ulit si Jin gamit ang pangalawang kamao pero nasalo naman ni Yusuke gamit ang paa. Pagkatapos, naglabas si Yusuke ng bagong galaw na tinawag na Spirit Wave at tinamaan si Jin sa tiyan. Lumipad si Jin sa ere. Ipinaliwanag ng Masked Fighter ang difference ng Spirit Wave at Spirit Gun. Ang Spirit Wave ay gumagamit ng spirit energy sa buong katawan, kaya mas malawak ang tama at pwedeng tumama sa maraming kalaban. Pero ang Spirit Gun ay nakafocus ang energy sa isang punto, kaya mas malakas ang impact. Ibig sabihin, kahit cool ang Spirit Wave, mas malakas pa rin ang Spirit Gun. Sa audience, nagulat si Keiko. Sinabi ni Shizuru na lumipat sila ng pwesto, kaya umalis sila at sumunod si Keiko. May nakita silang kislap sa langit at biglang bumagsak si Jin sa audience, eksakto sa pwesto kung saan sila kanina. Buti na lang nakamove na sila. Nagbilang si Koto ng 10 at idineklara si Yusuke bilang panalo. Sandaling umalis sina Shizuru at Keiko sa stadium. Samantala, si Yakina, ang Ice Apparition, ay nasa labas ng stadium at naghahanap ng paraan para makapasok. Nagulat ang may-ari ng Team Mashoutsukai sa nangyari. Galit ang crowd dahil mukhang may chance manalo ang Team Urameshi. Tinanong ng owner ang team leader na si Risho kung kaya ba niya. Nagbigay si Risho ng idea para pahirapan ng Team Urameshi. Habang magsisimula na sana ang huling laban, si Yusuke laban kay Risho, may biglang announcement. Sinabi ng committee na disqualified si Yusuke dahil na-delay ang 10 count habang pareho silang nasa labas ng ring ni Jin, kaya draw ang laban. Nagulat ang crowd pero naging sobrang excited din dahil ibig sabihin wala ng fighter ang Team Urameshi. Nagalit si Botan. Si Koto rin ay nagulat at umamin na sinabihan siyang bagalan ang bilang. Humingi si Risho ng team victory pero biglang pumasok si Kuwabara sa ring. Sinabi niyang kaya pa niyang lumaban kahit injured siya. Sa skybox, napansin ni Buteiri na pumalpak ang plano niyang mandaya para manalo ang Team Mashoutsukai at pinagsabihan siya ni Younger Toguro tungkol sa pandaraya. Sa labas ng stadium, nakita ni Shizuru si Yakina. Pinapante niya si Keiko para sunduin si Botan. Lumapit si Shizuru kay Yakina at tinanong kung bakit siya naroon. Sinabi ni Yakina na nandito siya para suportahan sina Yusuke at Kuwabara at hinahanap din niya ang matagal na niyang nawawalang kapatid. Dumating si Botan at kinabahan na baka malaman ni Yakina ang tungkol kay Hiei. Nagdesisyon silang bumalik sa loob. Huminto sila sa harap ng TV sa labas ng stadium para manood ng susunod na laban. Pero may mga demonyong nakaharang. Binugbog ni Shizuru ang ilan at tinakot ang iba, kaya umatras ang mga ito. Nakita nila na si Kuwabara ang lalaban kay Risho para malaman kung aling team ang aabot sa next round. Bago magsimula ang laban, nilapitan ni Tuya si Risho at sinabi na huwag silang mandaya at na si Gama ay lumaban ng may dangal. Biglang naging bato ang braso ni Risho at tinamaan niya si Tuya. Sinabi niya na nakakalimot ito sa tunay nilang goal na manalo sa tournament. Handa na ang susunod na laban. Si Risho, leader ng Team Mashoutsukai, laban kay Kuwabara na halos hindi na makatayo. Nagsimula na ang laban ni Risho at Kuwabara. Grabe ang bagbog ni Risho kay Kuwabara at halos hindi na ito makatayo. Dahil sa mga dati niyang sugat, hindi niya magamit ang spirit sword niya.
Sa labas ng arena, sina Shizuru, Keiko, Botan, at Yakina ay pilit na bumabalik sa loob. Hindi sila pinapasok ng Demon Guard kaya binugbog ni Shizuru ang bantay. Hinabol sila ng iba pang guards hanggang sa makita nila si Younger Toguro. Naalala ni Yakina ang pagkidnap sa kanya noon at kung paano pinatay ng Toguro Brothers ang dalawang ibon. Pero hinayaan sila ni Toguro na makadaan. Gusto niyang manalo ang Team Urameshi dahil gusto niya ng rematch kay Yusuke gaya ng ipinangako ni Sakyo. Sa ring, biglang naging mayabang si Kuwabara at lalo itong ikinagalit ni Risho. Ipinakita ni Risho ang tunay niyang lakas bilang Master of Earth. Itinaas niya ang mga daliri at nagsimulang manginig ang lupa. Ginamit niya ang teknik na Armor of Clay at nabalutan ng lupa ang buong katawan niya. Tumalon siya pataas at bumagsak sa ring na parang meteor na hulog mula langit. Patuloy na lumalaban si Kuwabara kahit todo bagbog na siya. Sa skybox, tuwang-tuwa si Buteiri habang pinapahirapan si Kuwabara. Iniisip niyang yayaman siya kapag natalo ang Team Urameshi. Pero biglang dumating sina Sakyo at Toguro sa kanyang kwarto. Pinagsabihan siya ni Sakyo dahil sa pandaraya. Pagkatapos, tinapak ni Toguro ang noo ng matandang miyembro ng Black Club at sa isang iglap, sumabog ang ulo nito. Sa laban, na-realize ni Kuwabara na hindi siya mananalo sa normal na paraan. Nagdesisyon siyang gamitin ang life energy niya tulad ng ginawa ni Yusuke laban kay Suzaku. Nagpaalam siya kina Hiei, Kurama, Mask Fighter, at Yusuke sa isip niya. Handa na si Risho sa huling meteor attack. Pero nasalo ni Kuwabara si Risho bago ito bumagsak. Biglang naisip ni Kuwabara si Yakina at nagtaka kung bakit siya ang nasa isip niya. Pagkatapos, may narinig siyang tumatawag sa pangalan niya. Nakita niya si Yakina sa audience. Biglang umangat ang spirit energy niya na parang may power-up mode. Dahil sa bagong lakas, ibinato niya si Risho papunta sa pader ng stadium. Tumakbo si Kuwabara papunta sa stands at kinausap si Yakina. Ramdam niyang bumabalik sa normal ang spirit energy niya. Inilabas niya ang spirit sword habang bumabalik si Risho para lumaban ulit. Tinamaan niya si Risho at nabiyak ang Armor of Clay. Isang malakas pang atake ang tumama at tumilapon si Risho papunta sa audience. Talo si Risho. Natapos ang third round ng Dark Tournament at nakapasok na ang Team Urameshi sa semifinals. Pagkatapos, nagkaroon ng maikling usapan sina Yusuke at Keiko pero medyo awkward at nauwi sa pagtatalo. Habang nanonood si Botan, biglang nagloko si Yusuke at tinusok ang puwete ni Keiko ng 4 na beses, sabay sabi na gumanda raw ito. Dahil doon, sinampal siya ni Keiko at umalis, sabay sabing na-impress siya sa huling galaw niya sa laban. Nasa gubat sina Yusuke at Keiko, nag-uusap ng konti. Pagkatapos, umalis si Keiko. Sa isang malapit na palumpong, nakatago si Botan, pero bigla siyang nadapa at gumawa ng malakas na ingay. Narinig siya ni Yusuke. Gumawa si Botan ng cute na cat face at nagsabi si Yusuke tungkol sa curiosity at pusa. Sinabi ni Botan na malapit ng mapisa ang spirit egg ni Yusuke at darating si Koenma anumang minuto. At tama nga, dumating si Koenma sa teen form niya at ibinigay ang itlog kay Yusuke. Habang nag-uusap sila, biglang may kidlat na bumagsak mula sa langit at napisa ang itlog. Hinanap nila ang spirit beast at nakita nila ito na nakaupo sa ulo ni Yusuke. Ang pangalan nito ay Pooh, isang maliit na asul na mukhang penguin na may buhok na parang kay Yusuke. Pagkatapos ng ilang biro at isang hampas sa ulo, bumalik sina Yusuke at Botan sa hotel kung saan sina Kuwabara, Shizuru, Yakina, at Keiko ay tinukso si Yusuke dahil kay Pooh. Nag-usap sandali sina Yusuke at Kuwabara tungkol sa semifinals tapos umalis na ang lahat. Kinabukasan, nanood sina Kurama at Hiei ng laban ng Team Urotoji laban sa Team Gokai 6. Isang matangkad na blonde na lalaki na si Kuro Momotaro, isang malaking itim na demonyo na may palakol sa kamao na si Mei Kentaro, at isang matandang lalaki na si Onji ang mabilis na dinurog ang kalaban sa loob ng wala pang 2 minuto. Ang dalawa pang miyembro ay si Ura Arashima, isang maliit na mangingisda na may fishing rod, at si Shishiwa Kamaru, isang lalaki na may espada at gustong sumikat agad. Napansin ni Hiei na hindi pala ganoon kalala ang sugat ni Kurama. Sinabi ni Kuwabara na tulungan nila si Yakina sa paghahanap ng nawawala niyang kapatid. Nanahimik si Hiei pero lumaki ang mata niya habang nagtawanan sina Yusuke at Kurama. Si Kuwabara naman ay mukhang nalilito. Masaya ang vibes ng grupo hanggang sa mapansin ni Yusuke na nakatingin ng seryoso ang Mask Fighter sa kanya. Sa kabilang side ng stadium, lumitaw ang Team Toguro at nag-react ang audience sa tension. Ito ang unang beses na nakita ang 4 na miyembro nila ng sabay. Isang malaking lalaki na naka-samurai armor ay si Bui. Ang nakaitim na trench coat na may mahabang itim na buhok ay si Keresu. At ang dalawa pa ay ang Toguro Brothers.
Nagulat si Kuwabara sa sobrang lakas na aura ng Toguro Brothers. Sinabi ni Yusuke na chill lang, pero kitang-kita na shaken si Kuwabara. Lumapit ang Team Urotoji at humiling ng magandang laban. Sinabi ni Shishiwa Kamaro na kailangan nila ng mas mahaba sa 2 minuto para sumikat. Sumagot sina Yusuke ng mga witty comeback tapos umalis ang Team Urotoji. Patuloy pa ring nakatitig ang Mask Fighter kay Yusuke at sinabi na kung siya ang leader, dapat kaya niyang talunin si Toguro mag-isa. Nainis si Yusuke at pumunta sila sa gubat para ayusin ang isyu nila. Doon, nalaman ni Yusuke na ang tunay na identity ng Mask Fighter ay si Genkai. Pinagsabihan siya ni Genkai at inutusan siyang maglabas ng spirit gun sa full power papunta sa isang malaking bato. Ginawa ito ni Yusuke at nabasag ang bato. Nag-feeling malakas siya. Ininsulto siya ni Genkai at lalo siyang nagalit. Hinamon niya si Genkai na ipakita kung paano gawin ng tama. Humarap si Genkai sa isang napakalaking bato, mas malaki pa sa winasak ni Yusuke. Nag-charge siya ng sobrang lakas na spirit gun. Biglang nagbago ang hitsura niya at naging mas bata at nasa prime form. Pinakawalan niya ang atake at tuluyang winasak ang malaking bato. Hindi lang iyon, pati daan-daang metro ng mga puno ay natamba bago umangat ang energy papunta sa langit. Shock na shock si Yusuke. Sinabi ni Genkai na ang tunay na dahilan kung bakit siya nasa tournament ay para ma-discover ang buong potential niya. Sinabi ni Genkai kay Yusuke na ang huling test niya ay patayin siya. Nag-alangan si Yusuke. Sa isang kuweba, nagkita sila at sinabi niyang hindi niya kaya gawin yon. Doon sinabi ni Genkai na iyon ang unang parte ng test at hindi niya ibibigay ang kapangyarihan niya sa taong kayang pumatay sa kanya. Ipinakita niya ang pinagmumulan ng lakas niya, ang Spirit Wave Orb, isang maliwanag na bola ng energy. Ang test ni Yusuke ay ipasok at tanggapin ang orb sa katawan niya. Pumayag siya kahit may chance na ikamatay niya ito. Inilagay ni Genkai ang orb sa kanya. Sa una, wala siyang maramdaman. Pero ilang sandali lang, napasigaw siya sa sobrang sakit at bumagsak sa lupa. Habang iyon ang nangyayari, nagsimula na ang semifinal sa bagong ring. Pumasok ang Team Urameshi, pero kulang sila ng dalawa, sina Genkai at Yusuke. Kalaban nila ang Team Urotoji. Nagkasundo sina Hiei at Shishiwa Kamaro na gumamit ng dice para pumili ng unang laban. Ang unang match ay si Hiei laban kay Mei Kantaro. Inilabas ni Hiei ang kanyang katana. Hinamon siya ni Mei Kantaro na umatake. Biglang ipinakita ni Hiei ang naputol na braso ni Mei Kantaro. Ipinakita ni Mei Kantaro ang teknik niya na Axe Blade Fist, pero after image lang pala ang tinamaan niya. Biglang lumitaw si Hiei sa ibabaw ng ulo niya at tinapos siya gamit ang espada. Samantala, sa kuweba, pinapanood ni Genkai si Yusuke habang patuloy itong naghihirap sa matinding sakit ng test. Patuloy pa rin si Yusuke sa matinding test ni Genkai para tanggapin ang Spirit Wave Orb. Sobrang sakit na halos hindi na niya kaya. Napansin ni Genkai na parang sobra na ito para sa kanya, kaya sinubukan niyang bawiin ang orb. Pero hinawakan ulit ito ni Yusuke at ipinakitang gusto niyang tapusin ang test no matter what. Matigas ang ulo, all-in mode na siya. Samantala sa ring, nag-roll ulit ng dice si Shishiwa Kamaro. Tumapat ito kay Kuro Momotaro at isang free space para sa Team Urameshi. Nag-volunteer si Hiei para lumaban. Pumasok silang dalawa sa ring. Hiningi ni Kuro ang katana ni Hiei. Dinilaan niya ang talam at sinugatan ng sarili gamit ito. Nagsimula ang laban. May inilabas si Kuro mula sa sinturon niya, isang bagay na tinawag na Steaming Sphere. Pinisil niya ito at sumenggot ng usok. Biglang tumubo ang buhok sa katawan niya. Lumabas ang unang beast armor niya, ang Armor of the Ape. Sinubukan ni Hiei na umatake gamit ang espada, pero nabali ito sa 3 piraso. Sinuntok siya ni Kuro ng ilang beses at pinatalsik papunta sa pader. Ipinaliwanag ni Kuro na kapag tinamaan ang katawan niya ng isang attack, naaalala ng katawan niya ang sakit at gamit ang Steaming Sphere, nagiging immune siya sa parehong atake. Parang auto-update ang katawan niya. Hiniling ni Kuro ang Darkness Attack. Ipinakita ni Hiei ang Jagan Eye niya at nagsimulang mag-charge. Sinabi ni Kurama na ang Darkness Attack ay malakas pero nakakaubos ng spirit energy at kulang ang energy ni Hiei para gamitin ang Dragon of the Darkness Flame. Napuno ng energy ang braso ni Hiei at sinuntok niya si Kuro gamit ang Fist of the Mortal Flame. Ayon kay Kurama, parang darkness technique ito pero ang apoy ay galing sa human world. Pero tumayo lang ulit si Kuro na parang walang nangyari. Naglabas siya ng isa pang Steaming Sphere. Lumabas ang pangalawang beast armor niya, ang Armor of the Phoenix at mukha na siyang malaking ibon na halimaw. Patuloy ang laban ni Hiei laban kay Kuro Momotaro na naka-activate na ang pangalawang anyo niya, ang Phoenix Armor. Pero hindi pa doon natapos. Nagyabang si Kuro at ipinakita ang pangatlo at pinakamalakas niyang anyo, ang Wolf Armor.
Inihagis niya ang huli niyang steaming sphere at naging isang pangit at mabangis na wolf form. Hinugot ni Hiei ang sirang espada niya. Tinawanan siya ni Kuro at sinabing kung hindi gumana ang espada sa unang armor, bakit gagana ngayon sa pangatlo. Pero may plano si Hiei. Ginamit niya ang energy na inipon niya sana para sa Dragon of the Darkness Flame at inilagay niya ito sa espada. Nabuo ang Sword of the Darkness Flame. Tumalon si Kuro para kagatin siya, pero sa ere pa lang, tinapos na siya ni Hiei gamit ang apoy na espada. Sunod na laban ay si Ura Urashima laban kay Kurama. Maliit na bata si Ura na gumagamit ng fishing pole bilang sandata. Inikat niya ito parang letigo at ginaya siya ni Kurama gamit ang Rose Whip. Nagsimula ang whip battle nila. Habang naglalaban, nagkwento si Ura ng malungkot na story tungkol sa lola niyang may sakit at sumali lang daw siya sa team dahil pananggakwan siya ni Shishiwakamoto ng yaman gamit ang telepathy. Sinabi niya na patayin na lang siya dahil iyon lang daw ang paraan para makawala siya. Sinabi ni Kurama na pwede niyang i-fake ang pagkamatay niya sa pamamagitan ng pagpatama ng Rose Whip na magpapabagsak lang sa kanya. Kunwari pumayag si Ura. Umatake si Kurama pero biglang nawala si Ura. Bigla siyang tinamaan ng fishing pole. At narinig ang masamang tawa ni Ura. Na-scam si Kurama. Pagkatapos, inilabas ni Ura ang isang espesyal na sandata na tinatawag na Iden Box. Ang usok mula rito ay magpapabata sa kahit sino maliban sa gumagamit. Sinubukan ni Kurama na pigilan ang paghinga pero napasinghot siya ng usok. Unti-unti siyang bomb ata. Pero sobra ang epekto ng Iden Box. Hindi lang siya naging baby. Bago pa man siya naging tao, isa siyang fox demon na si Yoko bago niya inangkin ang katawan ng batang si Shuichi. Dahil sa sobrang epekto, nagbalik siya sa tunay niyang anyo bilang Yoko Kurama. Habang nakakulong sa ring sina Ura Urashima at ang bagong anyo ni Yoko Kurama, doon nagsimula ang tunay na laban. Lumitaw ng buo si Yoko at naglabas ng atake na tinatawag na Death Tree. Isang napakalakas na halaman nito na may maraming bibig at may laway na parang asido. Sobrang sakit ng tama nito na bawat segundo ay parang isang buong eternity ang pakiramdam. Hiniling ni Yoko na sabihin ni Ura ang sikreto ng Iden Box. Sinabi ni Ura na wala siyang alam at sumali lang siya sa Team Urotoji dahil pananggakwan siya ni Shishiwakamoto ng yaman. Alam ni Yoko na nagsisinungaling siya at tinakot siya. Sa wakas, nagsabi si Ura ng totoo. Hindi raw siya ang tunay na Ura Urashima at pati sina Kuro Momotaro at Mei Kentaro ay hindi rin ang tunay nilang anyo. Magkakasama raw sila noon nang dumating sina Shishi at Anji. May sasabihin pa sana siya, pero may espada na biglang lumipad papasok sa ring at tumama sa kanya at naging isang halimaw na mukhang lobo. Nang mawala ang usok, nakita na si Shishiwakamoto ang naghagis ng espada. Idineklara ni Juri na panalo si Kurama. Ilang sandali lang, bumalik si Kurama sa normal niyang anyo. Nag-roll ulit ng dice ang dalawang team. Para sa Team Urotoji, lumabas ang pangalan ng captain na si Shishiwakamoto. Para sa Team Urameshi, free space ulit. Nagtalo sina Kurama, Hiei, at Kuwabara kung sino ang lalaban. Nagdesisyon silang mag-rock paper scissors. Nanalo si Kuwabara pero sinabi ni Hiei na mas huli raw naglabas ng kamay si Kuwabara. Nagreklamo si Kuwabara pero biglang kumislap ang Jaganai ni Hiei. Naglaro sila ulit at nanalo pa rin si Kuwabara. Samantala, patuloy na naghihirap si Yusuke sa test ng Spirit Wave Orb ni Genkai. Halos hindi na niya kaya. Pero nang malagay sa peligro si Pooh, biglang nag-focus si Yusuke at tuluyang na-absorb ang orb at nailigtas si Pooh. Nagsimula ang laban ni Kuwabara laban kay Shishiwakamoto. Isang duel ito ng Spirit Sword laban sa tunay na bakal na espada. Mas halata na mas sanay at mas skillful si Shishi. Tuloy-tuloy ang palitan ng atake hanggang ilabas ni Shishi ang isa sa special items niya, ang Cape of No Return. Inihagis ni Shishi ang kapakay Kuwabara at nabalot siya nito. Bigla siyang nahulog sa isang dimensional portal papunta sa lumang ring na ginamit bago ang semifinals. Doon niya nakita sina Botan, Keiko, Yekina, at Shizuru na parang naligaw. Pinangunahan niya sila pabalik sa bagong ring. Samantala, nag-roll ulit ng dice para sa susunod na laban. Lumabas ang free space para sa Team Urotoji at ang Mask Fighter para sa Team Urameshi. Handa na si Hiei na pumalit pero biglang lumitaw ang Mask Fighter sa likod niya at pinigilan siya. Nagtaka si Shishiwakamoto kung sino talaga ang Mask Fighter, kaya tinaga niya ang mask nito. Sinubukan ni Shishi na ipa-disqualify ang Team Urameshi sa pagsasabing ginagamit nila ang mask para magpasok ng ibang fighter. Pero pumasok si Toguro, at matapos suriin ng committee, wala silang nakitang mali. Handa na magsimula ang panibagong yugto ng semifinals. Nagsimula ang laban ni Genkai at Shishiwakamoto.
Habang nangyayari ito, sa upuan ng mga nanunood, nag-uusap sina Kereso at Toguro kung kaya pa ba ni Genkai talunin ang kalaban niya kahit kaka-transfer lang niya ng halos lahat ng lakas niya kay Yusuke. Biglang ginamit ni Shishiwakamaru ang move niyang Shrill Call of the Reaper. Ang ingay sobra, parang sirang speaker na naka-max volume, kaya nabaliw ang crowd sa sobrang sakit sa tenga. Pero si Genkai, chill lang, walang effect sa kanya. Sunod, ginamit ni Shishiwakamaru ang Chorus of 8,000 Skulls. May lumabas na malalaking multo na bungo na parang boss level sa horror game. Kinain nila ang ilang demonyo sa crowd kaya nagkagulo ang lahat. Pero hindi nito naapektuhan si Genkai at ang mga malalakas na nanunood tulad ni Kurama, Hiei, at younger Toguro. Isang atake lang nila, wasak agad ang mga bungo. Samantala, dumating si Kuwabara sa stadium habang buhat si Yusuke na tulog pa rin kasama sina Botan at ang ibang girls. Napansin nila na maraming demonyo ang umaalis sa stadium dahil takot na takot sa mga galawan ni Shishiwakamaru. Pagkatapos, ginamit ni Shishiwakamaru ang Cage of Hell at kinulong si Genkai. Habang nasa gitna ng laban, biglang bumalik ang batang anyo ni Genkai, parang may glow-up transformation. Inatake niya si Shishiwakamaru gamit ang Spirit Reflection Blast. Tinamaan ng malakas si Shishiwakamaru at bumagsak siya. Pagkabangon niya, ginamit ulit niya ang Chorus of 8,000 Skulls. Pero this time, inabsorb ni Genkai ang energy ng atake at ginamit iyon para pabagsakin siya ulit. Tapos sinabi ni Genkai na hindi siya bida-bida na heroine pero hindi niya kaya ang mga bad guys na puro yabang at kasamaan. Pagkatapos manalo ni Genkai, si Kuwabara naman ang napili para lumaban kay Onji at nagsimula na agad ang kanilang bakbakan. Sa labas ng stadium, iniwan ng mga girls si Keiko kasama si Yusuke na tulog pa rin. Sa nakaraang laban sa Team Urotoji, dinurog ni Genkai si Shishiwakamaru, isang demonyo na maraming pakulo at special moves, pero ang pinaka-goal niya talaga ay power at fame, parang clout chaser na demonyo. Samantala, nagpapagaling si Yusuke mula sa sobrang sakit na pag-absorb niya ng Spirit Wave Orb ni Genkai. Nasa labas siya ng bagong stadium kasama si Keiko. Ang orb na iyon ay sinasabing magbibigay sa kanya ng sobrang lakas na halos hindi masukat. Habang nakaupo si Keiko kasama ang tulog pa ring si Yusuke. Inatake sila ng mga demonyong siga. Buti na lang dumating si Nacho, Rinko, Tuya, at Jin at Sin Avenue sila, parang biglang may backup squad. Pagkatapos matalo si Shishiwakamaru, si Onji na lang ang natira sa Team Urotoji. Muli, napili si Kuwabara sa dice para lumaban. Pero this time, easy win para kay Onji. Tinalo niya agad si Kuwabara na parang practice lang. Ang susunod na napili para sa Team Urameshi ay si Genkai. Sinabihan niya si Onji na tigilan na ang pag-arte bilang matanda at ipakita na ang totoo niyang anyo. Umamin si Onji na nagkunwari siyang matanda dahil hate niya ang mga old people. Pagkatapos, ipinakita niya sa buong stadium ang tunay niyang identity, si Suzuki, isang demonyong sobrang vain at may itsura na parang jester na mahilig sa spotlight. Bago magsimula ang laban, sinabi niya sa audience ang plano niya kapag nanalo siya, papatayin niya ang lahat ng matatanda at pati ang sino mang haarang sa kanya. Nagsimula ang laban at inatake niya si Genkai gamit ang Rainbow Cyclone. Pero wala talagang effect kay Genkai. Parang hangin lang. Dahil nasar, ginamit niya ang Body of Steel Muscle Explosion para palakasin ang katawan at lakas niya. Nagmukha siyang mas buff at mas intense. Pero kahit ganoon, madaling tinalo at pinahiya siya ni Genkai, halos mamatay na siya sa lakas ng tama. Dahil dito, nakuha ng Team Urameshi ang slot nila sa final round ng Dark Tournament. Sa dulo, nag-usap-usap ang Team Urameshi at ang mga girls tungkol sa panalo nila. Umalis si Genkai sa grupo at nakipagkita kay younger Toguro. Sinabi ni Toguro na gusto niya siyang makausap mamaya. Pumayag si Genkai at saka siya umalis. Nagharap ang Team Toguro at Team Gorenje sa semi-final match. Grabe ang laban, parang instant delete ang kalaban. Si Kereso at si Bui, chill lang pero todo wasak sa mga katapat nila. Ipinakita ni Kereso ang explosive spirit energy niya habang si Bui naman rumampa gamit ang sobrang laki niyang battle axe. Si Elder Toguro ang tumapos sa natitirang members. Ayun, pasok na sila sa finals ng walang kahirap-hirap. Samantala, pagkatapos ng matinding paglipat ng Spirit Wave Orb, tulog pa rin si Yusuke. Pinoproseso pa ng katawan niya ang sobrang lakas na galing kay Genkai. Kaya habang nag-iinit ang susunod na gulo, tulog muna siya. Nararamdaman ni Genkai na konti na lang ang oras niya at kailangan na niyang tapusin ang usapan nila ng dati niyang partner. Umalis siya sa hotel. Bago umalis, nagkaroon siya ng bihirang seryosong moment kasama si Kuwabara. Pinuri niya ang mabait nitong puso at binigyan ng medyo misteryosong bilin na bantayan si Yusuke. Pumunta si Genkai sa isang tahimik na gubat para makipagkita kay younger Toguro.
Mabigat ang vibe ng pagkikita nila, puno ng nakaraan at regrets. Nakumpirma na magkasama sila sa team at naging magkasintahan 50 taon na ang nakaraan. Inis si Genkai kay Toguro dahil ipinagpalit nito ang kaluluwa para sa walang hanggang kabataan at isang sablay na pangarap. Ibinunyag ni Toguro na matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Disappointed siya na pinili ni Genkai tumanda habang siya ay forever na nasa prime age. Nagtapos ang eksena na handa na silang maglaban hanggang kamatayan. Nagharap sina Genkai at Toguro sa isang tahimik na gubat. Dahil naipasa na ni Genkai ang Spirit Wave Orb kay Yusuke, sobrang hina na niya. Inasar siya ni Toguro dahil sa pagtanda niya, kinumpara pa siya sa kulubat na prutas habang siya ay forever young. Kahit mahina na, ginamit ni Genkai ang natitirang lakas niya para magpakawala ng malakas na energy blast. Tinamaan si Toguro pero halos hindi siya gumalaw, sinalo lang niya ang atake gamit ang 45% power niya. Pagkatapos, nag-power up siya hanggang 80%. Sobrang bigat ng energy niya, literal na nabasag ang mga puno sa paligid. Biglang umatake si Toguro at tinusok si Genkai sa dibdib gamit ang concentrated energy mula sa kamay niya. Bumagsak si Genkai. Habang nangyayari yon, sinabi ni Toguro na nadidismaya siya dahil pinili ni Genkai tumanda at humina kaysa sumunod sa landas niya bilang demonyo. Samantala, nagising na si Yusuke mula sa mahaba niyang tulog dahil sa sobrang lakas na natanggap niya. Nararamdaman niya ang laban kaya dali-dali siyang pumunta sa gubat. Dumating siya pero halos huli na. Naabutan niya si Genkai na malapit ng mamatay. Sa huling sandali niya, sinabi ni Genkai kay Yusuke na huwag siyang matulad kay Toguro, isang lalaking natakot mawala ng lakas kaya itinapon ang kaluluwa niya. Doon siya pumanaw sa mga bisig ni Yusuke. Naiwan si Yusuke na punong-puno ng lungkot at sobrang galit. Umalis si Toguro na parang walang pakialam sa presensya ni Yusuke sa ngayon. Pinahiwatig niya na itabi muna ni Yusuke ang galit para sa laban nila sa Dark Tournament Finals. Bago pa man magsimula ang final round ng Dark Tournament, napatay si Genkai, ang mentor ni Yusuke, kaya naipasa sa kanya lahat ng spirit power ni Genkai. Simula noon, nagtraining ng husto si Yusuke at ang kanyang mga kasama para sa nalalapit na laban. Si Suzuki, mula sa bagong talong Team Urotoji, ay tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng dalawang napakalakas pero unstable na armas kay Kurama at Kuwabara, umaasang matitikman na rin ni Team Toguro ang pagkatalo. Isang araw bago ang finals, pinayuhan ng committee members si Sakyo na gamitin ang panalong pera para sa kanilang organisasyon para mas umangat sila. Pero ibinunyag ni Sakyo ang master plan niya, gagamitin ng pera para gumawa ng malaking tunnel sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng demonyo. Ibinunyag din niya na ang yaman ay mula sa bets kay Toguro dahil walang tumaya laban sa kanya maliban kung mananalo si Urameshi bilang wildcard. Nagulat ang committee sa lakas ni Yusuke at inisip na tinulungan siya ni Sakyo mula pa bago magsimula ang torneo. Pero walang kinalaman si Sakyo sa pag-unlad ni Yusuke. Galit ang committee nang marinig na sina Butehiri at Taro Kane ay napatay sa kamay ni Sakyo kaya pinakawalan nila ang kanilang mga demonyo para patayin ang traitor. Pero biglang lumitaw si Toguro sa opisina at pinatay pareho ang committee members at ang mga demonyo. Mabigat ang atmosphere habang naghahanda ang Team Urameshi para sa final round ng Dark Tournament laban sa legendary na Team Toguro. Si Yusuke halatang mabigat ang loob dahil sa sikreto ng pagkamatay ni Genkai. Pinili niyang itago ang balita kay Kuwabara para manatiling focus ang kaibigan sa nalalapit na laban. Pagdating ng mga team sa stadium, may malaking problema. Ayon sa rules ng torneo, bawat team ay kailangan may 5 aktibong miyembro. Dahil kulang ang Team Urameshi matapos mamatay si Genkai at 4 lang ang fighters ng Team Toguro. Sumali si Koenma sa Team Urameshi bilang ika-5 miyembro, habang si Sakyo naman ay sumali sa Team Toguro para hindi sila ma-forfeit. Nang ma-finalize na ang rosters, nakatakda ang unang laban sa pagitan ni Kurama at Kereso. Nagsimula ang eksena sa pag-anunsyo ni jury ng mga teams at kung sino ang lalaban sa unang match. Sina Kurama at Kereso ang magtatagisan. Tinanong ni Kuwabara kung nainom na ba ni Kurama ang potion na ibinigay ni Suzuki, at sinabi ni Kurama na nainom niya ito 2 minuto na ang nakalipas. Tinanong ni Keiko kung bakit tahimik si Botan na lumalabas sa tunnel sa itaas ng stands, malungkot pa rin dahil sa pagkamatay ni Genkai. Nilapitan siya ni Shizuru at sinabing panahon na niya para pasayahin si Botan. Sinabi ni Botan na hindi niya mapapatawad si Toguro sa pagpatay kay Genkai. Biro naman si Shizuru na kaya niyang talunin lahat ng miyembro ng Team Toguro kung hindi kayang gawin iyon ni Yusuke at ng crew. Pagkatapos, bumalik sila sa kanilang upuan. Nagsimula ang laban ni Kereso at Kurama. Sinabi ni Kereso na wala talagang chance si Kurama na manalo. Naalala ni Kurama ang previous round kung saan hinawakan ni Kereso ang kalaban at pinasabog ito.
Napag-alaman niya na kailangan ni Kereso ipadala ang energy niya sa kalaban sa pamamagitan ng paghawak para pasabugin ito. Bumalik sa present, sinimulan ni Kurama ang unang atake gamit ang Petals and Thorns, isang teknik para mag-stall at magbigay ng oras para maging Yoko Kurama. Nagulat si Kurama nang bold na lumakad si Kereso sa whirlwind ng Petals at pinasabog ang lahat. Sinabi ni Kereso kay Kurama ang kanyang lakas at nawala siyang chance manalo. Tumalon si Kereso at nawala, sinubukang hawakan si Kurama. Habang hinahabol siya, sinubukang umatake ni Kurama gamit ang Rose Whip, pero pinasabog din ito ni Kereso. Nagpatuloy ang habulan, halos mahawakan ni Kereso si Kurama. Biglang sumabog sa braso ni Kurama ang Invisible Force. Ipinaliwanag ni Kereso na naglalaro lang siya kanina at kaya pa rin niyang ipadala ang energy niya kahit hindi hinahawakan ng kalaban. Pinasabog niya ang isang bahagi ng binti ni Kurama. Nagpatuloy si Kereso sa pang-aasar kay Kurama. Gumawa siya ng bomba at itinapon kay Kurama na nagdulot ng malaking pagsabog. Nang dumapo si Kereso, napansin niya ang isang rosa sa kamay niya at hinugot ito. Paglilinis ng usok, ipinakita na nag-transform na si Kurama bilang Yoko Kurama. Nag-usap-usap ang mga tao tungkol sa kanya at sa kanyang legend. Gumawa si Kereso ng dalawang kakaibang bomba at itinapon kay Yoko. Kinuha ni Yoko ang dalawang rosas at itinapon sa bomba na sumabog. Gumawa si Kereso ng mga bat-like bombs na tinawag niyang Trace Eye Bombs at itinapon kay Yoko. Umiiwas si Yoko ng ilang sandali pero eventually napalibutan siya ng Trace Eye Bombs, kaya ginamit niya ang Demon Energy para wasakin ang mga ito. Pagkalipas ng pagsabog, nakita ng lahat na napapalibutan si Yoko ng maraming halaman. Ipinaliwanag niya na ito ay tinatawag na OGK plants at sobrang sensitive sa gumagalaw na target. Tumugon ang mga halaman kay Kereso at sinabi ni Yoko na napansin nila siya dahil sa lahat ng pag-uga niya. Nagsimulang umatake ang OGK plants kay Kereso. Habang sinusubukan niyang umiwas, gumawa si Kereso ng grenade at itinapon sa isa sa OGK plants na nagliyab. Biglang lumitaw ang isa pa at nagulat si Kereso habang papalapit ito sa kanya. Nagpatuloy ang laban sa pagitan ng bagong transform na si Yoko Kurama at ang master ng bomba na si Kereso. Sinimulan ni Kereso ang atake gamit ang Trace Eye Bombs. Mabilis na sinupil ni Yoko ang mga ito gamit ang napakalakas na halaman, ang Ohigi. Tahimik ang stadium nang lumitaw ang higanteng Demon Plant. Ang malakas na plant ni Yoko kapag pinalago gamit ang Demon Energy ay isang napakagaling na species. Kaya nitong maramdaman lahat ng galaw kahit ang simpleng spasm ng kalamnan. Sinabi ni Yoko kay Kereso na wala nang silbi ang pagtakas. Dahil mas madaling mahuli siya kapag tumakbo. Lumitaw ang unang takot sa mukha ni Kereso. Nagsimulang umatake ang Ohigi na may maraming bibig at matutulis na ngipin sa tumatakbong si Kereso. Sinubukan ni Kereso na hadlangan ng plant gamit ang mga bomba pero mas lalo lang nito pinagalit ang Ohigi kaya natawa si Yoko. Mas naging galit ang plant at mas mabangis na umatake gamit ang energy blast mula sa mga bibig nito. Pinanood ni Yoko habang unti-unting nai-corner ng kanyang malalakas na halaman ng pagod na si Kereso at sinimulang dakpin siya. Napunit din ang mask ni Kereso. Maraming ulo ng plant ang kumapit sa Team Toguro Fighter hanggang sa hindi na siya makita. Nagulat ang crowd at tila medyo nadismaya si Yoko, sabi niya sana mas na-enjoy niya pa ang paglalaro kay Kereso. Nagulat si Koenma at nagkomento na ayaw niyang galitin si Kurama pagkatapos makita ang kakayahan niya. Ipinahayag ni Juri si Kurama bilang panalo pero biglang lumabas si Kereso mula sa plant, sabi niya hindi pa siya dapat isulat na talo. Nang mapansin ng lahat na nawala na ang mask ni Kereso, sinabi ni Toguro sa team leader niya na umatras dahil delikado na ang sitwasyon. Sinimulang sumipsip ng energy si Kereso gamit ang kanyang bibig at ang jet black na buhok niya ay naging maliwanag na blonde. Sabi ni Hiei sa team niya na ito ay ibig sabihin na ini-internalize ni Kereso ang kanyang power para maging parang giant bomb. Sinabi ng younger Toguro na wala talagang loyalty si Kereso at papatayin niya ang lahat sa stadium kung makakatulong ito para manalo sa laban. Tumalon si Kereso sa ere, tawa pa, at dive bomb diretso kay Yoko Kurama na nagdulot ng malaking pagsabog at winasak halos kalahati ng stadium. Pagkalinis ng usok, bumalik si Yoko sa human form. Alam ni Kereso na muli siya may advantage at sinimulang asarin si Kurama. Sinubukan ni Kurama tawagin ng Rose Whip pero napansin niyang masyado siyang mahina at nasugatan para magawa ito. Sinubukan niyang umatake kay Kereso pero hindi makatalbog. Sabi ni Hiei kay Yusuke na may planong malinaw si Kurama, nakikita ito sa kilos niya. Sa wakas, nakapatama si Kurama at nagtanim ng seed malapit sa puso ni Kereso, pero mabilis itong napansin. Kontrolado na ni Kereso ang laban, kaya nilagyan niya ng bomba ang binti ni Kurama at pinasabog ito.
Napalibutan si Kurama ng mga bomba at patuloy na umatake sa kanya sa lahat ng anggulo. Halos mamatay na siya. Sinabi ni Kereso na hindi niya bibigyan ng tama ang mukha ni Kurama. Ayaw niyang mamuhi ito. Akala ni Kereso panalo na siya at wala ng kapangyarihan si Kurama na mag-summon pa ng halaman. Pero ang dugo dumadaloy na si Kurama ay ginamit ang natitirang life energy niya para mag-summon ng isa pang halaman, isang blood-sucking plant mula sa Demon World. Tinamaan nito ang dibdib ni Kereso, eksakto sa spot kung saan nakatanim ang seed ni Kurama kanina. Nagulat at nalito si Kereso, namatay at naging isang magandang rosas. Akala ni Kurama na nasakripisyo na siya para patayin si Kereso. Pero may natitirang energy pa siya. Nalaman niya na tuwing nagtatransform siya bilang Yoko Kurama, nananatili ang ilang energy niya. Patay na si Kereso, at buhay si Kurama para muling lumaban. Nakahiga si Kereso sa lupa, patay na. Mukhang panalo si Kurama sa laban pero nagdesisyon ng committee na dahil nakalapag si Kurama ng higit sa 10 segundo bago pinatay si Kereso, opisyal na panalo si Kereso sa laban. Tinulungan ni Yusuke si Kurama palabas ng ring. Sabi ni Hiei na plano niyang siya na lang ang lalaban kay Toguro pero dahil pinatay ni Toguro si Genkai, inisip niya na gusto ni Yusuke ng vengeance kaya pinili niyang harapin si Bui. Nagsimula ang laban. Tumalon si Bui ng sobrang taas at itinulak pababa ang kanyang axe. Pero tinamaan lang sa hangin at hindi si Hiei. Natigil ang axe sa isa sa mga tile. Sinimulang maghagis ni Bui ng malalaking block ng arena kay Hiei. Patuloy na umiwas si Hiei at inaasar si Bui. Sa huli, ginamit ni Hiei ang Feast of the Mortal Flame para pabagsakin at pasabugin ang mga block. Mulit na umatake si Bui gamit ang axe at mukhang napalapit na si Hiei sa corner, pero nakapunch si Hiei sa blade ng axe at pinaputok ito palabas sa stands. Gumawa ulit si Bui ng axe at itinapon kay Hiei. Pero nahuli ito at naging abo ng husto ni Hiei. Sa unang pagkakataon sa Dark Tournament, nagsalita si Bui, tinanggal ang armor niya, at ipinakita ang totoong lakas niya. Nagsimulang lumutang si Bui sa ere. Umatake si Hiei pero tinaboy ng battle aura ni Bui. Nagfire si Bui ng malaking blast na sinusundan si Hiei hanggang matamaan siya. Ginamit ni Hiei ang sitwasyon para mapatamaan si Bui ng sariling blast niya. Kahanga-hanga, hindi naapektuhan si Bui at sinabi na ang blast niya ay sapat lang para patayin ang kalaban. Nagdesisyon si Hiei na panahon na para gamitin muli ang Dragon of the Darkness Flame. Sa huli, nagsimulang mag-power up si Hiei. Umabot sa pinaka-epic na climax ang laban ni Hiei at Bui. Dahil sa sobrang lakas ng battle aura ni Bui, tinanggal ni Hiei ang tela sa kanang braso niya para gamitin ang ultimate technique niya, ang Dragon of the Darkness Flame. Nagulat ang lahat ng audience nang mahuli ni Bui ang dragon gamit lang ang kamay niya. Sa sobrang lakas niya, naibalik niya ang dragon pabalik kay Hiei. Para bang sinunog at nilamon ng dragon si Hiei, nag-iwan ng malaking crater sa arena at butas sa bubong ng stadium. Habang handa nang ideklara ni jury na panalo si Bui, biglang lumitaw si Hiei sa ere, walang sugat at naglalabas ng madilim na apoy. Ipinakita niya na ang tanging paraan para ma-master talaga ang technique ay i-absorb ang dragon at gamitin ang power nito para lalo pang palakasin ang sariling lakas at bilis. Sa bagong lakas niya, madali niyang nalampasan ang depensa ni Bui. Kahit pilit na umatake si Bui, pinukpok ni Hiei siya sa buong stadium hanggang sa mahulog sa stands at makuha ang unang panalo ng Team Urameshi sa finals. Napasigaw si Bui at humingi kay Hiei na patayin siya, naamin na hindi niya kayang higaitan si younger Toguro. Cold si Hiei at tinanggihan, sabi niya na wala siyang sinusunod na orders. Sa huli, bumagsak si Hiei sa malalim na hibernation, side effect ng sobrang energy drain para ma-absorb ang dragon. Ang susunod na match sa Dark Tournament ay si Kazuma Kuwabara laban sa malupit na si Elder Toguro. Sa simula ng laban, hindi alam ni Kuwabara na pinatay si Genkai ni younger Toguro. Malupit na sinabi ni Elder Toguro ang katotohanan sa kanya at binastos pa ang kamatayan ni Genkai sa pamamagitan ng pagbago ng katawan niya para gayahin ang huling hininga ni Genkai. Dahil sa labis na lungkot at galit, tumaas ng sobra ang spirit energy ni Kuwabara. Ginamit niya ang Trial Sword, Tameshi no Ken. Isang magic item na ibinigay ni Suzuki na tumutugon sa matinding emosyon niya. Ginamit ni Elder Toguro ang shape-shifting niya para ilipat ang mga vital organs at umiwas sa fatal na damage. Sa isang matalinong taktika, hinubog ni Kuwabara ang spirit energy niya bilang isang malaking spirit flies water at pinadyak ang regenerating demon sa buong arena floor para siguradong hindi siya makabuo ulit. Kahit na nakakatakot ang tatag ni Elder Toguro, ideklara ng referee si Kuwabara bilang panalo. Dahil sa panalong ito, nauuna na ang Team Urameshi na may 2 panalo, papunta na sa final showdown.
Sa huli, nanood ang arena sa takot habang ang nadoroch na katawan ni Elder Toguro ay nagsimulang matuno at mabuo muli, pinapakita na hindi pa talaga siya natalo. Kahit panalo si Kuwabara, nagsimulang bumuo ulit ang bangkay ni Elder Toguro. Galit na galit si Younger Toguro sa kakulangan ng honor ng kanyang kuya at sa pang-iinsulto nito kay Genkai, kaya sinipa niya ang natitirang likido ng katawan ng kuya palabas ng stadium, kaya tinanggal siya sa finals. Bago magsimula ang huling laban, lumapit si Sakyo, ang owner ng Team Toguro, na may shocking na proposal. Ipinusta niya ang sariling buhay sa panalo ni Toguro para siguraduhin na ang laban ang magtatakda ng ultimate winner ng tournament. Sa gulat ng lahat, kasama ang Team Urameshi, tinanggap ni Koenma ang wager. Ipinusta niya ang kanyang sariling buhay sa panalo ni Yusuke na nagpapakita ng total trust niya sa Spirit Detective at kinikilala na kung matatalo si Yusuke, magugulo ang Spirit World. Ngayon, nakasama na ang buhay ng parehong team owners sa taya, huling nagharap si Yusuke at Toguro. Sinimulan ni Toguro ang laban sa low power level pero kahit sa level na iyon, sobrang lakas pa rin ang spirit energy niya. Ipinakita rin ang background ni Sakyo at ang nihilistic worldview niya. Naggagamble siya hindi para sa pera na nawala na ang misteryo, kundi para sa pure thrill ng paglalagay ng sariling buhay sa taya. Nagsimula ang laban habang nanonood mula sa audience ang mga dating kalaban ni Yusuke, sina Rinko, Chu, Jin, at Tuya na parang kakampi na ngayon. Ang atmosphere ay punong-puno ng tensyon habang parehong nag-aabang ang dalawang fighter kung sino ang unang kikilos. Sinimulan ni Toguro ang laban sa 80% ng full power niya. Kahit ganun kalakas, nakikipagpalitan pa rin ng suntok si Yusuke sa kanya, pati na ang isang direct punch sa baba na ikinagulat ng spectators. Sa isang surprise move matapos sirain ni Toguro ang parte ng ring. Naglabas si Yusuke ng Colossal Spirit Gun Blast. Ang lakas ng atake ay pinalipad si Toguro palabas ng stadium, dumaan sa gubat at tumama sa gilid ng bundok. Parang panalo na si Yusuke pero biglang bumalik si Toguro sa stadium, walang sugat mula sa atake. Ipinakita niya na kahit malakas ang atake, kulang ito para talagang saktan siya. Ipinakita rin na si Yusuke ay suot pa rin ng spirit cuffs, mabibigat na spiritual weights na nilagay ni Genkai sa kanya sa training para kontrolin at hasain ang power niya. Sa huli, inalis ni Yusuke ang cuffs para makalaban sa buong lakas niya. Tinanggal ni Yusuke ang mabibigat na spirit cuffs sa braso at binti niya. Bumagsak ang mga weight sa lupa ng malakas, tanda na na-release na niya ang buong power niya. Sa bagong bilis at lakas niya, naglabas si Yusuke ng walang tigil na suntok. Napalipad niya si Toguro gamit ang sariling kamay at pinaubo pa ng dugo and demonyo, bagay na halos imposible lang kanina. Na-realize ni Toguro na karapat-dapat si Yusuke bilang kalaban, kaya briefly bumaba siya sa base human form bago simulan ang final transformation niya. Nakakakilabot ang process, kulay abo ang balat niya, lumalakas ang muscles niya parang mga vein fibers, at lumalaki ang balikat niya na parang may tube-like appendages. Naabot na ni Toguro ang 100% ng total power niya. Ang pag-release ng demon energy niya ay sobrang lakas na nakaka-vaporize o pumapatay ng mahihina na demon sa audience. Kahit sobrang lakas ni Yusuke, mabilis siyang na-overwhelm ulit. Ang physical presence ni Toguro sobrang nakakatakot na pansamantalang hindi makagalaw si Yusuke. Sa pagpapakita ng ultimate dominance, pinaputok ni Toguro ang high-speed vacuum projectile gamit ang daliri niya, tumama kay Yusuke, nabali ang braso niya, at naiwan sa desperadong posisyon. Nagsimula ang eksena ng tamaan ni Younger Toguro si Yusuke at napalipad sa third level ng stadium. Sinimulan niyang sermonan si Yusuke dahil hindi niya ibinigay ang totoong 100% sa laban. Ginamit ni Toguro ang Soul Succum powers niya, pinapatay ang mga mahihinang nilalang sa audience kahit nakatayo lang siya malapit sa kanila. Ang espiritu ni Genkai na sumanib kay Pu ay nagsabi kay Toguro na nakablock ang tunay na potential ni Yusuke dahil ayaw niyang maranasan ng total loss. Sinuggest niya na para ma-unleash ang ultimate power ni Yusuke, kailangan niyang pumatay ng isa sa kanyang mga kaibigan. Tinutukan ni Toguro si Kuwabara, naramdaman niya na siya ang pinakamalapit na kaibigan ni Yusuke. Kahit na nagmamakaawa si Yusuke, tumayo si Kuwabara at matapang na tinanggap ang kapalaran niya, hinayaang tamaan ni Toguro para matulungan si Yusuke mahanap ang resolve niya. Ibinigay ni Toguro ang parang fatal blow, tinusok si Kuwabara sa dibdib gamit ang transformed hand niya. Bumagsak si Kuwabara, parang namatay, at naiwan si Yusuke na sobrang wasak emotionally. Dahil sa lungkot at self-hatred, tuluyan nang nabasag ni Yusuke ang mental barriers niya. Sumabog ang spirit energy niya sa level na kinabigla kahit ni Toguro na na-realize na pinalagpas niya ang teacher niya mamatay at ngayon ang best friend niya.
Nagtapos ang eksena kay Yusuke, malamig at focus ang mga mata, nakatayo at handa ng i-unleash ang absolute maximum power niya laban kay Toguro sa huling sagupaan nila. Nang makita ni Toguro ang bagong resolve ni Yusuke, na-realize niya na kulang pa ang kasalukuyang form niya. Tinulak niya ang sarili niya sa final at nakakatakot na state 100% ng 100%, ini-stretch ang muscles niya hanggang halos pumutok at ginawang parang living weapon ang katawan niya na puro demon energy. Ibinuhos ni Yusuke ang lahat ng lungkot at life force niya sa huling spirit gun. Hindi ito asul na bolt kundi isang malaking concentrated na puting blast na kumakatawan sa buong spirit niya. Sinubukan ni Toguro harangin ang blast gamit ang sariling kamay. Saglit na nagtabla ang dalawang power, at dahil sa sobrang pressure, tuluyang nawasak ang natitirang bahagi ng Dark Tournament Stadium. Pero nanaig ang blast ni Yusuke at nabasag ang depensa ni Toguro. Hindi siya agad namatay dahil sa tama, gumuho ang katawan niya dahil hindi nito kinaya ang sobrang energy na pinilit niyang ilabas. Bago siya tuluyang mamatay, nagpakita siya ng mahinang ngiti na parang satisfied. Pagkatapos, nalaman na hindi pala patay si Kuwabara. Nag-inarte lang siya na sobrang lala ng injury, at tahimik itong nagets ni Kurama at Hiei, para mabigyan si Yusuke ng emotional push para manalo. Habang namamatay si Toguro, naging abo ang katawan niya. Ipinahiwatig at kalaunan na kumpirma sa spirit world na ang tunay niyang Helin ay makahanap ng taong sapat ang lakas para tuluyang pumatay sa kanya bilang parusa sa mga kasalanan niya noon. Pagkatapos ng tournament, tinupad ng bilyonaryong si Sakyo ang dulo ng pusta niya. Inactivate niya ang self-destruction ng stadium at pinili niyang mamatay sa loob ng gumuguhong istruktura kaysa mabuhay sa mundong hindi natupad ang pangarap niyang magbukas ng portal papuntang Demon World. Habang bumabagsak ang stadium, muntik nang hindi makatakas si Yusuke at ang mga kaibigan niya. Ginamit ni Koenma ang powers niya para protektahan ang grupo at ang natitirang audience, at dinala sila sa ligtas na tabing dagat. Lumipat ang eksena sa Spirit World kung saan humarap si Toguro kay Koenma para sa judgment. Kahit inalok siya ng mas magaan na parusa dahil sa nakaraan niyang buhay bilang martial arts hero, pinili ni Toguro ang pinakamabigat na parusa, limbo. Ang limbo ay 10,000 taon ng torture na uulitin ng 10,000 cycles at pagkatapos ay tuluyang non-existence. Pinili niya ito para pagbayaran ng pagtalikod niya sa pagiging tao at ang pagkabigo niyang protektahan ng mga estudyante niya noon. Sa tulay papuntang limbo, nakasalubong niya ang espiritu ni Genkai na bata na ulit ang anyo. Sa isang bihirang sandali ng lamang, ibinaba ni Toguro ang salamin niya at hiniling kay Genkai na alagaan si Yusuke at huwag hayaang sundan ng bata ang landas niya. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa kawalan na may huling pasasalamat. Dahil nanalo ang Team Urameshi at patay na si Sakyo, natupad ang wish nila. Nabuhay muli si Genkai sa mundo ng mga buhay na ikinagulat at ikinasaya ni Yusuke at ang iba pa.